Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng ikalawang Pedro at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ngayong umaga ay napakalakas po ng ulan at ako ay natutuwa na marami pa rin po tayo mga kapatiran na narito sa pang-umagang debosyon at alam po natin na mayroong iba ay paparating pa lamang. Naway ang kapayapaan ng Diyos ang sumama po sa bawat isa. Nabanggit na po ang background tungkol kay Pedro, ang huling mga salita, habilin ni Pedro at mayroong posibilidad ng mga ito ay isinulat po ni Pedro sa Roma. Maaari din na si Pedro ay nasa kulungan at humaharap ng persekusyon sa mga panahon po na yon. Kaya naman po sa unang versikulo, sabi niya sa chapter 1 verse 15, kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala ninyo. Maalala nyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. Ito po ang tunay na huling sulat o kaya habilin ni Pedro. At ang nais niya ay ang maipako sa krus ng nakabaliktad dahil ganun na lang po siya katapat pagdating sa kanyang pananampalataya. Sa mga sulat po na ito ay mayroon po siyang iisa lamang na tema na ang iglesia ay dapat po na lumago at hindi dapat na matili ng kung ano na lamang sila, na walang bunga o kaya ay walang kahit anumang bunga. Katulad po ng sinabi sa unang kabanata, na kapag ang mga katangiang mayroon si Kristo ay nasa kanila, hindi sila ay lalago at magiging makabuluhan at kapag kapaginabang kanilang pagkilala sa kanilang Heso Kristo. Kung matatandaan po natin sa unang kabanata ay sinabi na pagsikapan nilang maidagdag sa pananampalatayang kabutiang hasal, pagkatapos kaalaman, pagpipigil sarili, pagtitiis, kabanalan, pag-ibig sa kapatid kay Kristo at pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ay pag-ibig sa lahat. Ito ay higit pa sa pag-ibig ng magkakaibigan, hindi lamang po pagkilala sa kanila bilang kaibigan, bagkus ang sinabi po dito ay pag-ibig sa lahat.
Ang lahat ay dapat na mahalin. Ito po ang bunga na nagmumula sa Panginoong Hesus. Kung ang iglesyang ito ay mabubuhay ayon po sa mga kalidad na ito, sila ay tunay na mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito din po ay tila liham na isinulat ni Pedro para po sa iglesia, para sa 611. Dahil tayo po ay naniniwala kay Kristo, katulad po ng iglesia noon na naniniwala kay Kristo. Ngunit ang sinasabi ni Pedro ay dapat po silang lumago ng lumago. Kaya naman po ngayon, kahit gaano na po tayo katagal sa loob ng simbahan, ito din po ay liham na nangungusap din po sa atin mula sa isang disipulo ng Diyos na nagsimula ng mga iglesia noong araw. Dahil kung tutusin, si Pedro ay isa po sa pinakaunang pastor ng iglesia noon. Higit pa po sa pagpapahalaga na nabanggit sa unang kabanata, wag po nating isipin na kilalang kilala na po natin ang Panginoong Hesus. Dahil bukod pa po doon ay dapat pa po nating mas makilala pa ang Panginoon. Sa ikalawang kabanata naman, ito po ay tila kabaliktaran ng pagkilala sa Diyos dahil ito ay tungkol sa mga huwad na propeta at huwad na mga guro. Dahil ang pinakamalaking problema para kay Pedro sa mga panahon po na yon ay ang pagkilala ng mga tao sa mga huwad na guro. Maaring sa panahon po natin ngayon ay napakahalata na kung sila man ay mga huwad na propeta dahil alam na po natin ang pinagkaiba ng mga ito. Ngunit nang maisulat po ang liham na ito, ang 4 na sulat o kaya 4 na libro ng Ebanghelyo ay hindi pa po naisulat. Kuya naman po ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay pinagdedebatehan po sa mga panahon ng naisulat ang libro ni Pedro. At marami pong mga problema o kaya issue pagdating sa mga huwad na guro na ito. Ngunit napaka-espesyal ng pagkakasagot ni Pedro dahil hindi niya po ito basta lang sinagot ng ayon sa biblical knowledge o kaya ayon lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus ang kanya pong sinabi, ang mga huwad at di huwad na guro ay may pagkakaiba ayon sa kanilang bunga. Dito kanyang itinala kung ano man ang mga ginagawa ng mga huwad na guro. Maaaring sa panahon po natin, mabilis po nating malaman kung sino ang huwad na guro. Katulad ng mga tao na nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay hindi ang Diyos o kaya hindi Diyos ang lumikha ng mundo. Ngunit dito, ang tinatanong po sa atin ay kung tayo nga po ay tunay na naniniwala sa Diyos, anong uri ng bunga ang lumalabas po sa atin? Bibigyan po natin ito ng tema na upang lumago ng tema na tungkol sa pagbunga ayon sa kalooban ni Kristo at hindi maging huwad na guro. Unang bahagi ay verse 1 hanggang 13. Ano po ang pagkakaiba ng mga huwad na guro na ito?
Sabi sa verse 1, ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamayan ng Israel noong araw, at ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon at tumubos sa kanila, kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Dito kanyang sinasabi na maging sa lumang tipan ay mayroon pong mga huwad na propeta na mga guro na hindi po kinikilala ang katotohanan. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Kahit na sa pagpapapako ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay hindi po nila ito pinaniniwalaan. Ikalawa, ay sinusunod lamang po nila ang kanilang uri ng pamumuhay na tungo sa kapahamakan. Sabi sa verse 2, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay dahil sa kanila malalapastangan ng katotohanang sinusunod natin. Nabanggit din po ang kanilang kasakiman at ang kanilang immoralidad pagdating sa sexualidad. Ang kanilang inggit. Sabi po dito, dahil sa kasikaman nila, lilinangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kwartahan kayo At sabi, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at malapit na silang lipulin. Maaring sa mundong ito ay wala pong paglipol dahil sila ay puno ng laman, puno ng pagnanasa. At kagaya po ng sinabi dito, ginagamit din po nila ito upang manlinlang ng iba. Puno ng kasakiman. Mula sa tatlong punto na ito, sila ay tinatawag na Epicureanism. Si Pedro ay nag-aalala na makakalimutan ng mga mananampalataya ang tungkol sa katotohanan at kanilang lisanin ang katotohanan at pananampalataya. Nabanggit. Ang katanungan po ngayon ay kung katulad din po ba ng mga huwad na guro na ito, tayo po ba ay mas sinusunod po natin ang mga nais sa mundo, kasakiman, kahit na napakaliit na uri ng kasakiman o kaya panlilin lang sa atin pong mga puso. Dahil mula sa maliit, maaari po itong lumaki at magdudulot ng rebellion sa atin pong mga puso, magdudulot ng pagtalikod ng ating puso mula sa kalooban ng Diyos. Sa atin pong iglesia, meron po tayong cell group at sinasabi po natin na hindi ka pwedeng magbenta sa cell group. Dito sinasabi po ni Pedro na ang iglesia ay hindi po para maglikom ng pera.
Kaya hindi po natin pwedeng gamitin ang mga ugnayan na ito para po sa sarili nating benepisyo. Kahit na napakalit na bagay katulad ng coupon discount o para lamang po sa ating sariling kabutihan. Dahil kung gusto ka talagang tulungan ng mga kapatiran, maaari mo itong maluwag na tanggapin. Ngunit ang sinasabi po dito na ang pagiging huwad na guro ay nagmumula sa kasakiman. Sinasabi din po dito ang pagnanasa. Na dahil sa mga pagnanasang ito kung kaya hindi po lumalago ang iglesia. Dito, alam po natin na ang mga makadiyos o kaya ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mapagpapala, mabibigyang gantipala, ngunit ang mga hindi ay mapaparusahan. Mahalagang makita na sa atin pong pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mahalaga na tayo ay sumunod. Sabi po sa ikaapat na bersikulo, kahit nga ang mga anghel ay hindi kinawa ng Diyos nang nagkasala sila, sa halip itinapon sila sa malalim na madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ito po tungkol sa mga higante sa libro ng Genesis. Nang ang mga anghel ay nagkaroon po ng anak sa mga tao, kung kaya nagkaroon ng mga higante. Ang mga taong ito, kahit na sila po ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos, ay dapat naharapin ang paghuhukom na mula sa Diyos. Kahit po ang mga anghel ay haharap sa paghuhukom, kung kaya naman higit pa po sa atin na mga tao lamang. Ikalima ay tungkol naman po kay Noah, na dahil po sa mga higanteng ito noong araw, ang mundo ay naging napakasama. At tanging si Noah lamang ang nabuhay ayon sa katuwiran, at siya at ang kanyang pamilya lamang ang nakaligtas. Ang pagbaha na ito ay ang paghuhukom na ipinagawa ng Diyos. Yun kumbaga ang naging restart ng buong mundo. Sunod ay tungkol naman po sa Sodom at Gomorrah. Nang nasunog ang Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kasamaan,
At ito ay halimbawa o kaya ay para makita na lahat kung anong ginagawa ng Diyos sa mga makasalanan. Ang lahat ng mga halimbawang ito ay nakikita din po natin sa mga panahon ngayon sa atin pong mundo. Para na pong Sodom at Gomorrah. Ngunit ang iglesia ay katulad din po ng makatwiran na si Lot. Alam po natin na mayroon din mga kahinaan si Lot. Kahit si Noah ay mayroon din po siyang mga kahinaan. Ngunit sinikap po nila na maging matuwid at panghawakan ang katotohanan ng salita ng Diyos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Pagkatapos ay gamitin ang kanilang umpluwensya upang magbago ang kanilang mga kakilala. Nakita po ni Pedro na ang iglesia ay katulad po ni Lot at Noah. Katulad ni Lot na nasa Sodom at Gomorrah at ni Noah bago pa magkaroon ng malawakang pagbaha. So verse 8, habang naninirahan doon si Lot, araw-araw niyang nasasaksihan ang masama nilang gawain at labis na naghihirap ang kalooban niya. Sinasabi po nito na dapat po tayong maging isang uri ng iglesia na kilalang-kilala ang Panginoon at alam isabuhay ang katuwiran na kanyang itinuturo. Dahil sinasabi po ni Pedro na sa atin pong higit na pagsunod sa Diyos, tayo po ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan at gamitin po ang ating impluensya. Katulad ni Noah, kanya pong itinuro ang katuwiran. Si Lot, pinanghawakan ang katotohanan. Kaya dapat po nating higit na makilala ang Panginoong Hesus. Siya sa atin ang atin pong mga buhay, ang atin pong mga puso, na hinahayaan po ba natin ang mga bagay o kaya pagpapahalaga sa mundo na magbigay korupsyon sa atin? O pinipili po natin na labanan ang mga ito at mabuhay ng katuwiran? Katulad po ng sinasabi ni Pedro, ang iglesia ay dapat na lumago at tumindig sa katotohanan at katuwiran. Dahil isang araw, ang Diyos ay magdadala ng hatol para sa mga hindi nabubuhay ayon sa katuwiran. Ang Diyos ay naghihintay po sa ating muling pagbabalik, paghingi ng tawad, maging uri ng iglesia na namubuhay ayon sa Espiritu. Ngayon, dapat po tayong tumindig. Ito po ang huling mensahe mula kay Pedro, na dapat tayong mabuhay ng may katuwiran, maging makatuwirang iglesia. Sunod na bahagi, verse 12 hanggang 22. Tungkol po ito sa katapusan para po sa mga huwad na propeta. Dito ay natamaan po ni Pedro ang mga huwad na guro. Lalo na ang kanilang pagnanais, pagnasa, pagkasakiman, pakikiapid. Ngunit bakit po sila mayroong malakas na impluwensya pagdating sa mga tao? Dahil ang kanila pong ipinapangako ay kalayaan na gustong-gusto ng mga tao. Sabi sa verse 19, pinapangako nila ang kalayaan sa mga naiikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ng tao ng anumang kumokontrol sa kanya.
ito pong pinakamahirap na katotohanan o kaya'y katuwiran na mula sa Panginoon. Dahil kung ikaw ay tunay na naniniwala sa Diyos, ikaw ay mayroong kalayaan. Ngunit maraming mga iglesia o kaya maraming mga relihiyon na parang pakiramdam nila ay hindi po sila malaya. Marami pong tao na ang pakiramdam ang Kristyanismo ay hindi nagbibigay ng kalayaan dahil napakaraming mga rules, napakaraming mga dapat sundin, kaya napakalimitado pagdating sa kalayaan. At ito ang ginagamit po ng kaaway. Ito ang paraan na ginagamit ng kaaway upang upang magkaroon ng impluwensya sa mga tao. Kahit po sa panahon natin ngayon, may mga ganitong pag-iisip. Kaya naman po may mga iba't ibang konsepto na nagiging dahilan ng paglayo ng tao mula sa Diyos. Kagaya po ng kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka dapat makikipag-date sa hindi Kristiyano o kaya hindi maglakbay kasama ang iyong nobyo, nobya bago ang pagkakasal. Pagkatapos ikaw ay magkukumpara, bakit ang ganitong kaibigan ko ay pwede naman, bla bla bla. Kaya naman nandito si Pedro na pinanghawakan po niya ang isang katotohanan, ano ang tunay na kalayaan. Ano ang kalayaan na itinuturo ng mga huwad na guro? Na kung ikaw gusto mong magkaroon ng sexual na relationship sa iba bago ang pagkakasal, gawin mo lamang o kaya kung ano man ginagawa ng mundo ay iyong sindin. Ngunit sinasabi ni Pedro na ito po ay baluktot na kaisipan. Dapat po nating makita kung ano ang talagang bunga ng kalayaan. Sa unang kabanata, sinabi po doon na ang tunay na malaya ay ang kanila pong bunga ay makikita sa kanilang pagpapahalaga o yung 7 virtues. Na kung ikaw ay tunay na malaya, mayroon kang pananampalataya, pagsisikap, pagpipigil sa sarili. At mayroon kang pag-ibig. Ngunit sa verse 19, sinasabi dito na ang mga nangangako ng kalayaan, sila din mismo ay alipin ng kasalanan. Ang kanilang buhay ay puno ng kaguluhan, wala po silang hangganan at hindi sila tunay na malaya. Sila ay alipin ng sex, alipin ng pera. Maaring ang mga huwad na guro o mga taong nagsasabi ng kalayaan na ito ay mukha po silang mayaman, mukhang malaya. Ngunit maaring hindi naman po maayos ang ugnayan na mayroon sila sa iba at puno sila ng kasalanan, puno ng kalungkutan, puno ng adiksyon, puno ng pagiging alipin sa kasalanan. Kaya naman po ngayon, si Pedro ay nagtuturo na sana ang iglesia ay panghawakan ng katotohanan na mula sa Diyos. Dahil madalas ang tao ang gusto nila ay kalayaan.
Ngayon, siyasatin po natin ang ating mga buhay. Pagdating po sa ating buhay, ang mga ah, rules po ba ayon sa Kristyanismo, katulad ng hindi ka man lang makanood ng horror movie, at naroon ang pakiramdam na madaming bawal at madaming hindi dapat na sa buhay. Ngunit ang sinasabi po ni Pedro, mamuhay po tayo ayon sa katuwiran at kalooban ng Diyos. Maaaring ang iba po sa atin ay gustong-gusto ang kalayaan na makikita sa mundo. Ngunit ngayon, dapat po nating malaman na ang kalayaan na ito na walang limitasyon, ginagawa lamang ang nais natin, ito po ay gapos mula sa kaaway. Dahil tayo po ay magiging alipin ng mga bagay na patuloy po nating hinahabol. Dahil wala po sa atin ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, wala ang pagpipigil sa sarili. Ito po ay mga bunga ng banal na espiritu na wala po sa atin kung ang susundan natin ay ang kalayaan na itinuturo ng mundo. Tayo po ba ay tunay na lumalagong komunidad na kilalang kilala ang Diyos? O tayo po ay naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga na nasa mundo? Dahil ang tinitignan lang natin ay ang panlabas na uri ng kalayaan, ngunit ang ating puso ay puno pa rin po ng pagiging alipin. Nandito si Pedro na nagsasabi na huwag po nating sundin ang mundo, huwag mapuno ng kasakiman, huwag mapuno ng pagnanasa. Sasabihin ng mundo marahil na wala namang wawawala o kaya wala namang mangyayari, walang kapahamakan, walang paghahatol, ngunit dito sinasabi ni Pedro na dapat po nating talikuran ng mga ito. Na kahit anuman pong mga bagay na atin pong itinatago ay mabibigyan din ng kaliwanagan. Hayaan po natin ang salita ng Diyos ang ating maging kalakasan upang ang atin pong iglesia ay patuloy na maghari at patuloy na magdigning dahil sa Panginoong Hesus at makita ang kanyang kalwalhatian. Atin pong purihin ang Diyos.
Diyos amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ay aming pinupuri. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyong mga salita kami ay napaalalahanan, lalo na po pagdating sa kahalagahan ng iyong mga tagapagturo. Maraming salamat, O Diyos, sa iglesyang ito na tumutulong po sa amin upang maunawaan lalo ang iyong mga salita. Ngayon mga kapatid, maaari po tayo humanap ng kapares pala. At atin pong ipanalangin ang mga teacher, mga guro sa atin pong Bible School upang ang kanila pong mga puso ay laging umayon sa kalooban ng Diyos. Diyos amang nasa langit, kami ay nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat, pinupuri ka namin. Dahil sa iglesyang ito ay mayroon po kaming mga grupo ng mga guro na matyagang nagtuturo sa Bible School. Panginoon, maraming salamat sa mga teacher na ito. Naway patuloy mo silang pangunahan upang ikaw ang kanilang sundin. Tanggalin mo, O Diyos, ang mga kaisipan na hindi ayon sa iyong kalooban. At patuloy po silang mabuhay ayon sa katotohanan at nang makilala din po ng bawat estudyante ang iyong katotohanan. Panginoon, amin din pong ipinapanalangin ang mga kapatiran na nasa education department, nasa education field, mga naglilingkod sa iyo sa aspetong ito. Patuloy mo silang pangunahan, O Diyos, at ang katotohanan mo ang maghari sa kanilang mga puso sa mga panahon na ito na puno ng kadiliman. Iyong pangunahan ng mga taong ito upang mula po lang po sa kabataan ng mga mag-aaral ay naalagaan na po sila, kagaya po ng ating children church, ng family department, ang bawat mga mag-aaral, ang bawat mga estudyante, ang bawat kabataan ay mabubuhay ayon sa iyong katotohanan. Mga kapatid, sa panahon ni Lot at Noah, nang sila ay nasa pinakamahirap na uri ng panahon, ngunit naroon ang dalawang makatwirang mga alagad ng Diyos na ito at sila ang ginamit ng Diyos upang magliwanag. Panginoon, nais din po naming magliwanag katulad ni Lot at ni Noah, na sino man pong may iimpluwensyahan namin o kayo makakausap namin, O Diyos, ay makakapagsalita po kami ng ayon sa katotohanan, ayon sa katuwiran, at nang magbigay liwanag sa mga panahon na ito ng kadiliman. Panginoon, ang iyong kaligtasan nawa ang matanggap ng bawat isa at ang bawat isa ay malinis ayon sa iyong katuwiran. Panginoon, ang iyong liwanag ang pumasok sa puso ng bawat isa.
Panginoong iyong liwanag ang makita sa Hong Kong at sa buong mundo. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, namin iproklama ang isang katotohanan. Kami nawa, O Diyos, ay magkaroon ng puso na handang humingi ng tawad sa bawat kasalanan. Ang nais namin, O Diyos, ay dumaing at tanggapin ang iyong kagalingan at kapatawaran. Tayo po ay pumasok sa diwa ng panalangin at ng Espiritu at tayo po ay humarap sa Diyos. Panginoon, narito kami. Panginoon, nais namin ay ang tumaing sa iyo, ipanalangin ang aming syudad, ipanalangin ang aming mga bansa. Panginoon, alam po namin na ikaw ay may kontrol sa lahat ng bagay. Panginoon, patawarin mo ang bawat naming pagkakasala. Banal na Espiritu, naway punuin mo ang bawat isa sa amin. Naway sa pagkakataong ito, ang amin pong mga puso ay maging bukas sa iyo. Bigyan mo kami, O Diyos, ng puso na mayroong habag para sa syudad na ito, sa mundo na amin pong kinagalawan. Naway kahabagan mo ang amin pong mga bansa. Ang nais namin, O Diyos, ay ang iyong katotohanan at ang manatili po ito sa amin pong mga buhay. Panginoon, amin pong binubukas ang amin pong mga kamay. Sa Espiritu, O Diyos, amin pong sinasabi. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na handang humingi ng tawad. Panginoon, sa huling mga panahon ni Pedro, siya ay umiyak sa iyo at kanya pong tinuruan ang iglesia na tumindig. At ngayon ay tinuturuan din kami na tumindig, O Diyos, ayon sa iyong katotohanan. Mga kapatid, sa atin pong espiritu, ang nais natin ay ang tumugon sa Diyos. Ang tumugon sa kanyang pagtuturo. Naway ang banal na Espiritu sa pagkakataong ito ang atin pong matanggap, ang pumuno po sa atin, ang higit na pumuno sa atin, at siyang manahan sa atin. Banal na Espiritu, kailangan ka namin. Banal na Espiritu, ikaw ay tinatawag namin, hindi lamang basta-basta, bagkus, O Diyos, narito kami na tunay na tumatawag sa iyo. Madalas, O Diyos, sa amin pong isipan, sa amin pong puso, kami ay nagkasala, O Diyos, kung kaya naman higit mo kaming tulungan, Panginoon. Atin pong ipikit ang ating mga mata.
at purihin ng Diyos ayon sa Espiritu at katotohanan. Ang atin pong espiritu ay dapat na sumunod sa Panginoon. Panginoon, narito kaming sumusunod sa iyo. Amin pong isinusuko ang aming mga puso. Panginoon, pangunahan mo kami. At tanggalin mo, O Diyos, ang bawat gapos na nasa aming mga paa. Ang lahat ng mga gapos, kadena ng kasalanan, Panginoon, pangunahan mo kami. Upang kami ay makapagpatuloy sa amin pong paglakad ayon sa iyong kalooban. Sinasabi ng Panginoon, aking anak, nais kitang samahan, nais kitang pangunahan. Magkasama tayong maglalakad sa aking kalooban. Aking anak, nais kong pumasok sa iyong puso. Nais kitang higit na makilala at mas malalim na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa iyo. Nais kong ibigay sa iyo ang kapangyarihan ng kabanalan at ng pagpipigil sa sarili. At ang kahinahunan ay mga hari sa iyong puso. Nais kong itanim sa iyo ang kagustuhang mabuhay ayon sa katuwiran. Nais ko ay ang itanim sa iyong puso ang pag-ibig. Mas malawak, mas malalim na uri ng pag-ibig. Sa patuloy po na pag-awit ng worship team, sabihin po natin sa Banal na Espiritu, kailangan kita. Anong bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan pa ng Banal na Espiritu? Panginoon, naway ang iyong Banal na Espiritu ang pumasok sa puso ng bawat isa. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng kalayaan. Pangunahan mo kami, O Diyos, at nang mamuhay ayon sa iyong pag-ibig. Higit mo kaming punuin. Ang pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos, ang patuloy na magpalaya sa amin mula sa kasalanan. Buksan mo, O Diyos, ang bawat puso na nakasara. Tanggalin mo, O Diyos, ang mga bagay na pumipigil sa amin upang mabuhay ayon sa iyong katotohanan, ayon sa iyong katuwiran. Naway kami ay mabuhay ayon sa kalayaan. Panginoon, tulungan mo kami. Ang iyong kaluwalhatian nawa, O Diyos, ang makita sa aming mga buhay. Atin pong itaas ang ating mga boses. Gamitin po natin ang ating mga boses at sabihin sa Kanya, Panginoon, narito ako na ang nais ay sumunod sa iyo ayon mabuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng gapos ng kaaway, lahat ng masasamang espiritu na gumagapos sa atin ay mawawala na sa ngalan ni Jesus, na ang kaluwalhatian at liwanag ng Diyos ang patuloy na maghari sa atin pong mga buhay. Panginoon, naway maghari ka sa aming mga buhay. Ang iyong kabanalan ang siyang maghari sa aming mga buhay. Panginoon, tanggalin mo, putulin ang bawat gapos, ang bawat kadena. Ang iyong pag-ibig ang siyang mangunguna sa amin upang kami ay magkaroon ng kalayaan at walang anumang bagay sa mundo ang pipigil sa amin, O Diyos, upang maranasan ka. Panginoon, tulungan mo kami.
Atin pong itaas ang ating mga kamay. At atin pong isipin na narito ang Diyos na pinangungunahan po tayo. Sabihin po natin sa ating Panginoon, Panginoon, narito akong handa na pangungunahan mo. Panginoon, tulungan mo kami na mabuhay ayon sa katotohanan. Pangunahan mo kami, O Diyos. Hawakan mo ang aming mga kamay upang kami ay makapasok sa diwa ng katotohanan at ng Espiritu. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat gapos na pumipigil sa amin upang kami ay higit po naming maranasan ang iyong pag-ibig sa mas malalim na paraan. Panginoon, kung nasa ng iyong espiritu, naroon ang kalayaan. Ang iyong banal na espiritu, O Diyos, ang siyang pumasok sa puso ng bawat isa. At sa ngalan ng Panginoong Hesus, kami ay magkakaroon ng kalayaan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, tayo po ay magkakaroon ng kalayaan. Panginoon, naway ibuhos mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin pong pagnanais, at higit na pagsunod sa iyo, O Diyos, kami ay magkakaroon ng higit na pagpipigil sa sarili. Panginoon, naway tulungan mong bawat isa sa amin. Panginoon, ayon sa iyong banal na espiritu, kami ay mabubuhay ng may kalayaan. Pipiliin namin, O Diyos, na magkaroon ng pag-ibig at pananampalataya sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, atin pong tanggapin ang pagpapala mula sa Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapala ang bawat isa na tayo ay mapuno ng banal na espiritu, magkaroon ng tunay na kalayaan. Akin din pong pinagpapala ang bawat isa na kahit nasaan man po tayo, maaaring kayo ay estudyante, o kaya ay mga housewife, o kaya nasa marketplace, o kaya ay kayo ay mga magulang. Kayo ay tinawag ng Diyos upang maging maharlikang pari, at nasaan man kayo ay gagamitin ng Diyos upang pangunahan ng lahat na makapanumbalik sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.